Maligayang kaarawan, Gracelda! Napalingon ako sa aking kaliwa nang marinig ko ang boses ng aking lola. Nadatnan ko siya na may malaking ngiti sa labi habang nakatingin sa akin. Maraming salamat po, Lola. Anikot sinalubong ko ang kanyang yakap. Ngayong araw ay ang kaarawan ko at sayatin ng aking ama ginanap ang party. 23 na ako at sa wakas, matatanggap ko na ang kayamanan na ipinamana sa akin. Ngunit kapalit ng aking kayamanan ay ang pagkakaroon ko rin ng asawa. Sinabi sa akin ni Lola na kapag tumuntong ako sa edad na 23, ay hahanapan niya ako ng mapapangasawa. Nang kumalas ako sa yakap, ay hinawakan ako ni Lola sa braso. Sa susunod na linggo ay ipapakilala na kita sa magiging asawa mo. Handa ka na ba, iha? Napalunok ako sa sinabi niya ngunit sa huli ay tumango ako. Oo naman po, Lola. Tipid ko siyang initian. Tinapik niya ang balikat ko saka iniwan na ako. Napayuko ako saka napakagat na lamang sa aking ibabang labi. Gracelda! Natauhan ako't nagangat ng tingin sa tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ko si Ariana na may dalang wine sa kanyang kamay. Happy birthday, girl! Anya saka lumapit sa akin. Ang bongga naman ng birthday mo, may payati pa. At uminom siya sa wine niya. Natawa naman ako. Alam mo naman si Lola tsaka si Daddy. Ngumuwi siya matapos kong sabihin yun at saka napasandal na lamang sariling. Hinawakan ko siya sa braso dahil muntik na siyang matumba. Lasing na yata siya. Mabuti ka pa. Anya't ramdam ko ang pait sa kanyang sinabi. Ang magulang ko? Hindi nila kayang gawin to sa akin. Kahit kaya naman nila. Mabuti ka pa, Gracelda. Nakakainggit. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Huwag kang mainggit sa akin. Anikot binitawan ng kanyang braso. Mas maswerte ka, Ariana. Dahil may kalayaan kang pumili ng lalaki na gusto mong makasama habang buhay. Bumuntong hininga ko saka napatingin sa mga bisita namin na nagkakasiyahan. Nakita ko sila Mami at Daddy na kausap ang mga kaibigan nila. Malaya nga ako makapili ngunit hindi naman magiging akin. Napasinghap ako at binalingan si Ariana. Napagtanto ko na lasing talaga siya dahil namumula ang kanyang pisngi. Lumuluha na rin siya. Ariana, ayos ka lang ba? Tumingin siya sa akin. Ayaw sa akin ang lalaking gusto ko. Mas bumuhos ang luha niya. Hindi niya ako gusto. Ano bang wala sa akin? Bakit ayaw niya sa akin? Ariana, birthday ko pa naman ngayon. Alam ko. Pinalis niya ang luha niya. Pasensya na, lasing na yata ako eh. Bumuntong hininga ko't napailing na lamang. Ang mabuti pa pumasok na lamang tayo sa loob ng cabin. Lasing ka na. Hindi pa ako lasing. Umiiling siya't ngumiti sa akin. Hindi pa ako lasing, Gracelda. Umalis siya sa pagkakasandal at saka naglakad patungo sa mas tahimik na parte ng yate. Sinundan ko siya dahil pagewang-gewang ang kanyang paglalakad. Ang sarap mamuhay ng ganito, Gracelda. Anya habang patuloy pa rin sa paglalakad. Hindi mo na kailangang maghirap pa. Ibibigay nila lahat ng gusto mo. Siguro nga pati ang taong gusto mo makukuha mo na rin eh. Nag-aalala ko na baka matumba siya kaya't binilisan ko ang paglalakad ko. Kahit nahihirapan ako sa suot kong damit. Ariana, mag-ingat ka! Anikot nang malapitan ko siya, hinawakan ko siya sa kamay. Ngunit nagulat ako nang bigla niyang iwinaksi ang kamay ko. Napasinghap ako sa kanyang ginawa. Nilingon niya ako. Kaya hindi lang inggit ang nararamdaman ko ngayon. Umawa ang labi ko't napaatras nang humakbang siya. Sobrang talim ng kanyang tingin. Ariana! Kung hindi galit! Namilog ang mata ko nang itinapon niya ang wine nila sa dagat at malakas akong itinulak. Kaya't napaatras ako. Ariana, anong ginagawa mo? Natataranta kong tanong. Gusto kong mawala ka sa buhay ko, Gracelda. Nang dahil sa'yo nakakaramdam ako ng ganito. Hindi kita kaibigan. Hindi! Nasaktan ako sa sinabi niya at sinubukan kong umilag sa pagtulak niya. Pero mas lalo niya lang akong itinulak hanggang sa nasandal ako sa railings ng yate.
Ariana, ano bang nangyayari sa'yo? Tinulak niya ako sa balikat. Ikaw ang dahilan kaya't hindi ako nagustuhan ng lalaking gusto ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano? Ikaw? Umiling ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ariana. Hindi ko nga kilalang lalaki na gusto mo dahil hindi mo naman ipinakikilala sa akin. Napatali ako. Bumilis ang tibok ng puso ko nang puwersahan niya akong itinulak hanggang sa mahulog ako sa yate. Ngunit swerte ako dahil napahawak ako sa railings. Nanginginig ang kamay ko sa takot. Tiningala ko si Ariana na nakangisi ngayon. Ariana! Ngumisi siya sa akin. Hindi ka maririnig ng pamilya mo dahil sobrang ingay nila. Kaya wala akong birthday gift sa'yo dahil ito ang birthday gift ko. Sana tuluyan ka ng maglaho para akin na lang ang lalaking gusto ko. Ariana! Ano ba? Naiyak na ako. Tulong! Tulong! Sigaw ko. Natawa siya. So desperate, girl. But I'm sorry. Kakainin ka na ng mga sharky. At pwersahan niyang tinanggal ang kamay kong nakakapit sa railings. Kaya tumigil ang mundo ko nang maramdaman kong mabilis na pagkahulog ko mula sa yate, patungo sa malamig at malalim na dagat. Huni ng ibon, hampas ng alon, at isang yapak ang narinig ko nang nagising ako. Hindi pa masyadong kitang paligid dahil malabo pang mata ko. Ngunit nang naging malinaw ang paningin ko, napagtanto ko kung nasaan ako. Nasa isang tent ako. Namilog ang mata ko at agad bumangon paupo. Sobrang sakit ng ulo ko nang maupo ako kaya't napahawak ako sa ulo ko at saglit na napapikit. Anong nangyari? Bakit nandito ako sa tent? Minulat ko ang mata ko at nag-isip ko ano nangyari. Ibinaba ko rin ang tingin ko at na-realize ko na hindi ito ang suot ko kagabi. Nasaan yung damit ko? Bakit? Biglang bumalik sa alaala kong nangyari kagabi. Kung papaano akong pinagsalitaan ni Ariana. Kung papaano niyang sinabi sa akin ang inggit niya. At ako raw ang dahilan kaya siya hindi nagustuhan ng lalaking gusto niya. Dahilan ng pagtulak niya sa akin. Napasinghap ako't agad lumabas ng tent. Namilog ang mata ko nang nakita na dagat ang bumungad sa akin. Nang tiningnan kong pa ako, buhangin ang naapakan ko. Nasaan ako? Akala ko. Sinong nagligtas sa akin? Nakaramdam ako ng isang presensya kaya't bigla akong kinabahan. Gising ka na pala. Napatalon ako sa gulat nang nakarinig ako ng boses ng lalaki. Hindi ko alam kung dapat ba akong maalarma. Sino ka? Tanong ko nang hindi siya nililingon. Ikaw ba yung nagligtas sa akin? Ang paningin ko'y nasa dagat lang at halos manlumo ako nang mapansin na walang kapitbahay na isla ang lugar na ito. Nasaan ba ako? Sort of. Narinig ko ang pagbagsak ng kahoy kaya't nilingon ko siya. Ang unang bumungad sa akin ay ang kanyang katawan. Agad akong napatalikod sa nakita tinakpan ng mukha. Bakit ka nakahubad? Why are you asking? Tinanggal ko ang kamay ko sa mukha ko't nilingon siya. Nang nakita ko ang kanyang itsuray natigilan ako. Nagtaas siya ng kilay sa akin, saka tinalikuran ako. Napakurap-kurap ako at muling napalunok. Sino bang lalaking to at bakit pamilyar siya sa akin? Sino ka? Tanong ko na ikinatigil niya sa pagpasok sa loob ng tent. At saan to? Bakit wala akong nakikitang kabilang isla? Bumuntong hininga siya. Stop asking, Griselda. Namilog ang mata ko at nilapitan siya. Kilala mo ko? Hinawakan ko siya sa braso at para siyang napaso sa hawak ko dahil napatalon siya sa gulat. Kilala mo ko? Kinunutan niya ako ng noo. Sino naman ang hindi makakakilala sa'yo? Isa kang modelo. Palagi kitang nakikita sa billboards. At pumasok na siya sa loob ng tent. Tama nga naman siya. Isa akong modelo kaya't malamang ay makikilala niya ako. Pero napaisip talaga ako dahil pamilyar siya sa akin. Hindi ko alam kung saan ko siya nakita basta't pamilyar lang siya sa akin. Lumabas muli ang lalaki sa tent na ngayon ay may damit na sa ibabaw. Hindi niya ako pinansin at dumiretso sa kahoy na inilapag niya kanina sa buhangin. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ha. Nahihiya kong sabi habang inaayos ng lalaki ang kahoy. Utang ko sa iyong buhay ko.
Kumirot ang puso ko nang naalala kong muli si Ariana. Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa akin. Nang hindi siya nagsalita ay nagpatuloy ako. Pwede mo ba akong tulungan? Lakas loob kong tanong. Gusto ko na kasing makauwi sa amin eh. Hindi ko alam kung papaano. Inilibot ko ang buong paningin ko sa paligid. Buhangin, bato, dagat at punong kahoy lang nakikita ko. Wala akong nakitang mga tao bukod sa kanya. Languyin mong Pacific Ocean. Nagulat ako sa sinagot niya. Ha? Binitawan niya ang hawak niyang kahoy at saka hinarap ako. Napalunok ako't napaatras sa kaba. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung masamang tao ba siya o hindi. Wala akong maitutulong sa'yo bukod sa pagbibigay ng pagkain at tulugan. This is my vacation. I don't have a phone to contact someone. Ang sungit naman ng lalaking to. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Pero pwede mo bang sabihin sa akin kung paano ka nakapunta rito? Ano bang ginawa mo para makapunta rito? Nilangoy mo rin ba ang Pacific Ocean? Hindi ko maiwasan na maging sarkastiko sa kanya dahil sa kanyang isinagot sa akin kanina. Umigting ang panga niya at humakbang papalapit sa akin. Ngayon ko lang napansin na gwapo pala siya kahit kulay kayumanggi ang kanyang balat. Moreno pero sobrang hot. Hindi, iba ang nilalangoy ko. Sabay pasada niya ng tingin sa akin. Uminit ang pisngi ko dahil sa kanyang pagpasada. Ang manyak naman ng lalaking to. Ano kayang nilalangoy niya? Mga babae? Swimming pool ang nilalangoy ko. Dagdag niya pa nang napansin ang reaksyon ko. Umangat ang gilid ng labi niya. Ano bang nasa isip mo? Mga babae. Nasabi ko. Natawa siya at humilig palapit sa akin. Napasinghap ako sa ginawa niya. Mga babae? Niliitan niya ako ng mga mata. Wala namang ibang babae rito. Ikaw lang naman. Ngumisi siya. Ibig sabihin ba, ikaw ang lalanguyin ko? Nag-init ang buong mukha ko sa kanyang tanong. Hindi ako makasagot. Hindi ako sanay sa ganito lalo na sa lalaking hindi ko namang kilala. Umatras siya pagkatapos at bumalik sa pwesto niya kanina. Go back to the tent. Hahanapan lang kita ng pagkain. Sinunod ko ang sinabi niya. Hindi ko maiwasan ang mangamba sa sarili. Oo, iniligtas niya ako. Pero hindi pa rin yun ang basihan upang mag-conclude na mabuti siyang tao. Hindi mo ba ako tutulungan? Subok ko ulit habang nagluluto siya ng isda na nakuha niya sa dagat kanina. Sinunog niya ang isda. Gabi na at walang ibang tao rito. Gusto ko nang umuwi. Bakit gusto mong umuwi? Nagulat ako sa tanong niya. Napakurap-kurap ako. Kasi hindi naman ako dapat na nandito. Sana ibinalik mo na lang ako sa kung saan ako. Hindi ako mabubuhay dito. Saglit niya akong nilingon. Ibabalik ba kita na nakalutang sa dagat? Hindi! I mean, sana ibinalik mo ako sa may maraming tao. Pero wala akong magagawa sa'yo. Next month pa ang sundo ko, Miss Gracelda. Nanlumo ako. Next month? Pero hindi ako pwede rito. Paanong kayamanan ko? Mawawala yun na parang bula dahil sa pagkawala ko. Hindi ako makakaganti kay Ariana at higit sa lahat, hindi ko makikitang mapapangasawa ko. Ano bang problema mo? Pwede mo naman ako samahan muna dito pansamantala. I promise, I'll help you. Tutulungan kitang makabalik sa inyo. I'm not a criminal or something. I'm clean. Natahimik ako. Tumayo siyang dalang stick na may pagod na isda. Napangiwi ako sa nakita. Tell me. Wala akong panty. Halos pabulong kong sabi. Kumunot ang noo niya. What? Wala akong panty. Mas lalong kumunot ang noo niya. Hindi ko marinig. Huwag mo kasing ibulong. Wala akong panty. Basa ang panty ko, okay? Ayan ang problema ko. Kaya iuwi mo na ako sa amin. Bibigyan naman kita ng pabuya sa pagtulong at pagliligtas mo sa akin eh. Hindi kita pababayaan. Ngumuso siya. Tayo lang naman ang nandito. Pwede ka namang hindi magpanty. Kahit nga maghubad-hubad ka pa eh, walang makakakita. Dahil tayo lang naman ang tao rito. Kumuyom ang kamao ko. Tumikhim siya nang nakitang kamao ko. Pero syempre, hindi pwede. Dahil baka may biglang tatayo. Anong ibig mong sabihin?
Hindi niya ako sinagot at kinuha ang isa pang niluto niya at inilahad sa akin. Huwag ka nalang magtanong at kainin mo na ito. Iniwas kong tingin ko sa pagkain na hawak niya. Hindi ako naguguto. Natigil ako sa pagsasalita nang kumalam ang sikmura ko. Inilingan niya ako at nilapitan. Nang nakalapit ay kinuha niya ang kamay ko, saka sa pilitang pinahawak sa akin ng stick na may nakatusok na isda. Kumain ka na. Hindi ka mabubuhay rito kung mag-iinarte ka. Wala na akong nagawa kung hindi ang tanggapin ang pagkain at kainin. Naging mahirap sa akin ang unang araw ko kasama ang hindi ko kilalang lalaki. Kahit wala naman siyang ginagawa sa aking masama. Naghahanda pa rin ako ng matulis na bagay kung sakali lang. Hindi naman siya mukhang manyak pero don't judge the face by its looks. Palagi ko pa rin siyang kinukulit sa kung papaanong makakaalis sa islang ito. Ngunit hindi niya ako binibigyan ng sagot. Hindi ko maiwasang isipin ang pamilya ko lalong-lalo na si Lola. Sa bawat pagtulog ko, naiisip ko si Ariana. Hindi ko alam. Para akong natraidor sa ginawa niya. Tinuring ko siyang higit pa sa kaibigan. Para ko na siyang kapatid pero nagawa niya sa akin ang bagay na yun. Handa siyang kumitil ng buhay para sa lalaking gusto niya na hindi ko namang kilala at nakita. Malabo ko ring makausap ng matinong lalaking kasama ko. Bukod sa hindi niya sinasabing pangalan niya, wala talaga siyang balak na tulungan akong makaalis dito. Pero kahit ganoon, tinulungan niya naman ako sa ibang bagay, lalo na sa damit. Dahil sa isa lang ang underwear ko, kinakailangan ko siyang labhan. Mabuti naman at may dalang lalaking to ng mga damit, kaya nakahiram ako. Wala ka ba talagang balak na tulungan ako? Tanong ko isang araw nang nakita ko siyang nag-aayos ng kahoy. Mukhang may balak siyang itayo dahil sa mga kahoy na nakuha niya. Tutulungan kita. Anya sabay angat ng tingin sa akin. Ang kaso lang, matagal pa ako rito. Ang sinabi ko sa sundo ko sa susunod na buwan pa ako kukunin. Kaya kung gusto mo talagang makauwi ng maayos, hihintayin mong buwan na yun at titiisin ako. Magandang ideya na ba yon? Hindi ako nakaimik. Bigla kong naisip si Lola at ang kayamanan na ibibigay niya sa akin. Baka dahil sa pagkawala ko hindi na niya ibibigay sa akin ang dapat na para sa akin. Hindi ka naman nalugi kapag ako ang kasama mo. Hindi naman ako pangit at mas lalong hindi ako manyak. Wala kang magiging problema sa akin, Binibini. Hindi na lang ako nagsalita saka tumalikod na lamang. Sa isang linggong nagdaan, natutuhan ko na kung papaano maging ligtas sa isla na ito. Sinunod ko ang sinabi ng lalaki at tama nga siya na wala akong magiging problema dahil wala naman yata siyang pakialam sa akin. Ngayon ay nandito ako sa isang bato, nakaupo habang tanaw ang lalaki na may hinuhuli sa mababaw na dagat. Hapon at papalubog na ang araw, pero kahit ganun, hindi nakatakas sa akin ang kanyang magandang katawan. Hubong ibabaw ng lalaki at may pandesal pang nahahati sa 8. Nagtagal ang tingin ko ron at napalunok nang nakita ko kung papaano nag-flex ang kanyang muscles. Marami na akong nakikita ng mga lalaki na may ganyang katawan. May mga pandesal at sobrang tikas. Pero ngayon lang ako napatitig ng husto. Natural na natural ang kagandahan sa kanyang katawan. Parang gusto kong hawakan at haplusin. Napakurap-kurap ako't napailing na lamang. Ano ba naman tong naiisip ko? Nahihibang na yata ako Bakit ko ba pinagnanasahan ng aroganteng lalaki na ito? Alam kong may alam siya kung papaano makaalis dito pero hindi niya sinasabi. Sobrang ganda ba ng tanawin, miss? Natulala ka yata. Ngumisi siya. Napasinghap ako dahil sa biglaan niyang pagsasalita. Hindi ko na malaya na nakatingin na pala siya sa akin. Nakakahiya. Nahuli yata niya ako nakatitig sa kanya. Kumurap-kurap ako at tumayo sa bato. Inirapan ko siya upang itago ang kahihiyan. Hindi ka naman magandang tingnan. Naiinis ako sa'yo. Natawa siya. At bakit? Nakapamewang ako at biglang nagkaroon ng lakas dahil sa tanong niya. Kasi, arogante ka. Feeling pogi at higit sa lahat, hindi mo ako tinutulungan. Umawang ang labi niya sa sinabi ko at nakita ko na bigla siyang nabad trip. Napalunok ako at biglang kinabahan. Hindi tinutulungan? Natawa siya pero ramdam ko ang pagkasarkastiko noon. Binitawan niyang dala niya na kahoy saka patakbong lumapit sa akin. Napalunok ako at medyo kinabahan sa kanyang mabilis na paglapit sa akin. Nang nakalapit siya'y humawak siya sa may bato
At saka nag-angat ng tingin sa akin. Hindi na ba tulong tong ginagawa ko, Grazilda? Malamig niyang tanong at kita ko ang pag-igting ng panga niya. Nagsukatan kami ng tingin. Ayokong magpatalo sa aroganteng lalaking to. Yes, hindi ito tulong. Kasi kung tulong nga, dapat naghanap ka na ng paraan para maibalik ako. Natawa siya at hindi rin nagpatalo. Responsibilidad ba kita? You're old enough to think about a solution. If you're desperate, then do your thing. Huwag akong iniistorbo mo. Napasinghap ako't natigilan sa sinabi niya. Parang may karayom na tumusok sa puso ko. Nasaktan ako sa sinabi niya. Ramdam na ramdam kong kirot. Nakita ko na parang nag-guilty siya sa sinabi niya. Pero huli na ang lahat. Kinuyom kong kamao ko saka bumaba sa pagkapatong sa bato. Tumalikod ako saka naglakad na palayo. Iniwan ko na siya. Wait! Where are you going? Narinig kong tanong niya pero hindi ko yun pinansin at naglakad palayo sa kanya at palayo sa pwesto niya. Mas mabuting ang ako na lang maghanap ng paraan para makaalis na rito. Hindi ako responsibilidad ng lalaki na yon. Sumulong ako sa kagubatan ng isla na pagdesisyonan na maghanap ng pagkain. Hindi naman ako kasing galing ng lalaking yon kung ang pag-uusapan ay ang pangingisda. But I'm sure na magaling ako sa paghahanap ng prutas. Nairita ako sa mga lamok kaya't halos hindi ako makalakad dahil tumitigil-tigil ako para hampasin ang balat ko na may lamok. Mga lamok, tigilan niyo nga ako! Ano ba? Sigaw ko sa sobrang iritasyon. Nagugutom na ako! Hinawi ko rin ang nakaharang na mga maliliit na kahoy at mga harang na malalaking dahon para makadaan ako. Malapit nang maggabi at ayaw ko ng madiliman. Gusto ko nang makabalik agad. Banana! Napasinghap ako't gumuhit ang ngiti sa aking labi. OMG! Sa wakas! Akala ko pa naman mahihirapan ako. Ah! Hindi ko natapos ang aking sasabihin nang may maapakan akong bagay na akala ko'y matigas ngunit malambot pala. Dahilan ng pagkahulog ko sa ilalim. Nilakasan ko ang loob ko kahit takot na takot ako. Nasa ilalim ako't hindi ako sigurado kung may ahas ba rito o wala. Madilim na at nasa kagubatan pa ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ko't sinubukan kong umakyat pero hindi ko magawa dahil masyadong malalim itong binagsakan ko. Tulong! Niyakap kong sarili ko't bumilis ang tibok ng puso ko kahit naiiyak na ako. Pinipigilan ko pa rin ang luha ko dahil baka naman may makakita sa akin. Tulong! Sigaw ko tahimik na nagdasal na sana marinig ako ng lalaking yon. Napapikit ako saglit nang kumalam ang sigmura ko. Gutom na ako. Gusto mo ng tulong? Napasinghap ako't nabuhayan nang nakita ko siyang nakasilip sa akin. May suot na siyang damit ngayon. Tulungan mo ako. Medyo nahiya ako dahil kanina inaway ko siya. Ngayon, nanghihingi na ako ng tulong. Ayokong tumulong sa mga taong may galit sa akin. Hindi ako galit sa'yo, okay? Naiinis lang ako. Napangiwi ako nang nakaramdam ako ng sakit sa aking katawan. Siguro ay dahil sa pagbagsak ko. Kaya tulungan mo na ako. Then, be good to me. Huwag ka nang magpumilit na tulungan kitang makaalis dahil gaya nga ng sabi ko, hindi kita matutulungan ngayon. All you need to do is to wait. Huminga ako ng malalim at saka tumango sa kanya. Okay. Surrender ko. Nakita kong pagguhit ng ngiti sa kanyang labi kahit napairap na lamang ako. Tinulungan niya ako at binuhat niya rin ako nang makaalis dahil hindi ko kayang maglakad dahil sa sakit sa katawan. Tahimik lang ako habang pabalik kami sa pwesto niya. Hindi ko alam pero masyado na akong nahiya. Hindi naman siya naging marahas sa akin dahil pinakain niya naman ako pagdating namin. Bukod ron, may kinuha rin siyang dahon na hindi ko maintindihan kung ano ba yon. Basta, inilagay niya lang yun sa sugat ko at tinalian pa ng tela na pinunit niya sa damit niya. Ngayon lang ako nahiya sa ilang mga pagkakataong nakasama ko siya. Siguro, napagtanto ko na hindi naman siya masamang tao gaya ng nasa isip ko. Ilang araw ang nakalipas ay tuluyan ko nang natanggap na wala talagang makakatulong sa akin as of now na makaalis sa isla na ito. Wala kasing mangyayari kung puro pangungulit lang sa lalaking yun ang ginagawa ko. Kaya't ang ginawa ko gumawa ako ng sarili kong bahay kahit hindi naman talaga ako marunong. Kailangan mo ba ng tulong?
Natigilan ako sa pagtali sa isang kahoy nang marinig ko ang kanyang boses. Binalingan ko siya at nakita kong nakatingin siya sa bahay-bahayan na gawa ko. Kinagat ko ang labi ko at medyo nahiya. Hindi kasi ako marunong. Hindi na. Anikot ibinalik ang tingin sa mga kahoy. Nagpatuloy ako sa pagtali. Kaya ko naman. Hindi siya nagsalita pero hindi naman siya umalis. Nanatili lang siya sa kinatatayuan niya. Tinitingnan ang ginagawa ko. Hindi ko maiwasang mailang. Sa gitna ng ginagawa ko, nagulat ako nang nakita kong kamay ng lalaki na nakalahad na. Napatingin ako sa kanya. Ako nga pala si Diego. Pagpapakilala niya sa sarili niya. Nagtagal ang tingin ko sa kanya bago ko binitawan ng kahoy at saka tinanggap ang kamay niya. Grasilda, tipid kong sabit akmang ikakalas na sana ang kamay ko nang hinigpitan ng pagkakahawak niya. Nagulat ako sa ginawa niya. Bakit? Napalunok ako. Ngumiti siya. Friends? Kumunot ang noo ko. What? Natawa siya. Gusto kitang maging kaibigan, Grasilda. Kung gusto mo lang naman. At bakit? Humigpit lalo ang pagkakahawak niya. Dahil wala akong kaibigan sa islang to. Hindi ako nakasagot agad, kaya't lumapit siya lalo sa akin at gaya ko. Umupo rin siya para maging magkalibel kami. Ngunit kung gusto mo na higit pa sa kaibigan, hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Bigla akong naalarma at pwersahang hinablot ang kamay ko. Na gusto kita maging boyfriend sa isla na ito? Umawa ang labi niya at kalaunan, nagulat ako nang bigla siyang tumawa ng malakas. Napangiwi ako dahil sobra talaga siyang tumawa. Napaupo nga siya sa buhangin at napahawak pa sa tiyan niya. Aliw na aliw siyang nakatingin sa akin ngayon. Tinagilid niya ang ulo niya at niliitan ako ng mata. Hindi ko akalain na asyumera ka pala, Grasilda. Tuwang-tuwa niyang sabi. Ang ibig kong sabihin, higit pa sa kaibigan, best friend. Uminit ang pisngi ko sa hiya at tumayo. Tiningala niya ako. Oh, bakit ka tumayo? Hindi ko siya sinagot at naglakad na lamang ako palayo sa kanya. Nakakahiya. Pero pwede naman natin gawin yung sinasabi mo, Grasilda. Natigilan ako sa paglalakad nang nagsalita siya. Pwede mo akong maging boyfriend sa isla na ito, pero hindi mo ako kilala eh. Kapag ako nagiging boyfriend mo, araw-araw tayo maghahalikan. Hindi lang yun. Hindi rin mangyayari na walang mangyayari sa atin. Buong mukha ko na yatang mainit ngayon. Grabe siya. Che! Yun lang nasabi ko at tuluyan nang nag-walk out. Pero simula nang ipinakilala niyang sarili niya sa akin, hindi na yata matatahimik ang kaluluwa ko. Kung noong unay ako ang makulit, ngayon ay siya na. At mixed feelings ang nararamdaman ko. You want to swim? Tanong niya sa akin. Nadatnan niya kasi akong nakatingin sa dagat habang nakahalukip-kip. Umiling ako habang nakatingin pa rin sa dagat. Hindi ako marunong lumangoy. Tuturuan kita. Napatingin ako sa kanya nang sinabi niya yon. Nakatingin siya sa akin. Tuturuan mo ko? Tumango siya. Oo, nandito ka na eh. Wala ka namang ginagawa. Hindi ba? Instead na isipin mo kung papaano ka makakaalis dito, why not try to learn a new skill? Para kung sakaling mahulog ka ulit sa dagat, marunong ka ng lumangoy. Bumilis ang tibok ng puso ko nang naglakad siya palapit sa akin at hinawakan niya ang braso ko. Gusto mo ba? Napalunok ako. Wala ka bang ginagawa? Ngumiti siya. Wala. Kinagat kong ibabang labi ko saka tumango sa kanya. Tinuruan ako ni Diego kung papaanong lumangoy. Ilang araw pa ang ginugol namin hanggang sa medyo marunong na ako. Hindi naman pala siya ganun kahirap. Try mo kaya kung bitawan ulit. Baka sakaling marunong na talaga ako. Gusto ko sa mas malalim na parte. Ani ko habang nasa dagat kami. Hanggang bewang ang dagat na aming tinatayuan ngayon. At gusto kong umabante para matest ang skill ko sa paglangoy. Are you sure? Niliitan niya ako ng mata. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Oo, gusto kong subukan. Para kung sakaling mahulog ako ulit, marunong na akong lumangoy at hindi na ako mapapadpad rito. Wala sa sariling sabi ko saka naglakad patungo sa mas malalim na parte. Hindi ko na narinig na nagsalita si Diego.
Siguro hinayaan na niya ako sa gusto ko. Gusto ko pagbalik ko, marunong na ako. Noong nasa hanggang dibdib na ang tubig ay nilingon ko si Diego. Pero nagulat ako nang wala na siya ron. Napalunok ako. Diego? Nagpalingalinga ako. Nasaan na siya? Bumalik ba siya sa may buhangin? Ang dali naman yata. Napailing na lamang ako at akmang magpapatuloy na sana sa paglalakad nang biglang may humila sa paa ko kaya't napunta ako sa ilalim. Sinubukan kong umahon pero naramdaman ko na lamang ang isang kamay sa bewang ko sabay ahon. Hinabol kong aking hininga't halos maiyak ako dahil bigla kong naalala ang gabi na yon. Nang nakita ko si Diego ang nasa harapan ko ay umiyak na ako. Nakita kong pagpawi ng ngiti niya. Tinakpan ko ang mukha ko at tumalikod sa kanya. Iyak ako ng iyak. Para akong nagkatroma. Hey! Umalingaw-ngaw ang iyak ko sa buong lugar at hindi ko maitago yon. Nanginig ang buong katawan ko. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Gusto lang sana kitang itest kung marunong ka ng lumangoy. Hindi ako nagsalita at naglakad na lamang pabalik sa buhangin. Hey! Sumikip ang dibdib ko. Mas lalo ko lamang gustong makauwi dahil kay Ariana. Gusto ko siyang tanungin ulit kung bakit humantong sa ganun. Nagmukmuk lang ako sa isang tabi malapit sa tent niya. Tumutulo pa rin ang luha ko habang yakap-yakap ang tuhod ko. Pipikit na sana ako nang may naglahad sa akin ng isang hinog na saging. Nag-angat ako ng tingin at nakita ko na si Diego ito. Tanggapin mo. Kinagat ko ang labi ko at nag-iwas ng tingin. Hindi ako gutom. Pero makulit si Diego. Pilit niyang ilapag sa kamay ko ang saging at wala akong nagawa kung hindi tanggapin. Natapos ang araw na tahimik. Walang nagsalita sa amin. Siguro nag-guilty siya sa ginawa niya dahil hindi niya ako inimikan. Ngunit kahit ganon, hindi niya naman ako pinabayaan. Dumating muli ang ilang araw at unti-unti ko nang nakalimutan ang nangyari. Saan ka pupunta? Tanong ko kay Diego na ngayon ay mukhang aalis patungo sa kagubatan. Nilingon niya ako. Maghahanap ako ng kahoy. Napalunok ako. Gusto kong sumama. Hinarap niya ako at kumunot ang kanyang noo. Gusto mong sumama? Tumango ako. Hindi ka na ba galit? Napasinghap ako at gulat na napatingin sa kanya. Hindi ako galit sa'yo. Umawang ang labi niya. Talaga? Tumango ako. Oo. Bumuntong hininga siya saka tumango. O sige, sumama ka. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. At nauna na siyang naglakad patungo sa kagubatang parte ng isla. Sumunod ako sa kanya at medyo naging alerto na ako sa mga daan dahil baka mahulog ako ulit. Pumasok kami sa kagubatang parte na hindi nahihirapan. Hindi gaya nung ako yung nagtungo rito. May daan pala rito. Ano palang gagawin mo sa mga kahoy bukod sa pagluluto? Tanong ko dahil sobrang tahimik niya. You'll see. Tinikom kong bibig ko para hindi na muling magtanong. Ngunit nang makarating kami sa gitnang parte ng kagubatan, natigilan ako sa paglalakad at manghang napatingin sa nakita ng ako'y tumingala. Tree house! Mangha kong sabit na pasinghap. Ang ganda! Ang tree house na nakita ko'y gawa sa kahoy at habang tinitingnan ko yon, nakita ko na umakyat si Diego ron. Sandali! Anikot lumapit sa kahoy na hagdanan. Binalingan niya ako. O bakit? Ikaw ang gumawa? Tumango siya. Oo. Ang ganda. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa pag-akyat. Nagdadalawang isip ako kung hahawakan ko bang hagdanan o hindi. Umakyat ka para makita mong magandang tanawin. Narinig kong sabi niya. Excited namang tumango ako at umakyat na rin. Nang nakarating ako ay namangha ako sa nakita. May sariling kama ang kanyang maliit na treehouse. At nang tingnan kong likod ko, namilog ang mata ko nang makita kong karagatan. Wow! Umupo ka. Nilingon ko siya. Nakita ko na may kinuha siya sa ilalim ng kama na gawa sa kahoy. Nang nakita ko kung ano yun, mas lalo akong na-excite. May telescope ko pa pala? Tumango siya. Oo, nang napagdesisyonan ko na magbakasyon na rito,
Nagdala ako ng ilang mga gamit. May treehouse ka naman pala eh. Bakit mo pinahihirapan ng sarili mo sa malapit sa dagat? Bumuntong hininga siya. Mas delikado rito. Mas malapit sa dagat, mas safe. Nilahad niya sa akin ng telescope. Subukan mo. Napatingin ako sa kanya bago sa telescope na hawak niya. Tinanggap ko ito at sinubukan. Napangiti ako sa nakita't nawala saglit sa isip ko ang nangyari. Pwede bang dito ako matutulog? Tanong ko't napaupo sa kama. Ang ganda kasi at mahangin. Niligpit na ni Diego ang telescope. Pwede naman, pero maraming lamok dito eh. Humiga ako sa kama at bumuga ng hangin. Pero mas komportable dito. Akmang pipikit na sana ako nang bigla kong nakitang mukha ni Diego sa ibabaw ko. Namilog ang mata ko't hindi nakagalaw. Napagtanto ko na dinaganan niya pala ako. Ano ginagawa mo? Awkward na tumawa ko. Kung ayaw mo, edi wag. Hindi ko sinabi na ayaw ko. Napalunok ako. Seryoso kasi ang kanyang boses. Awkward muli akong tumawa at isinampang isang kamay ko sa dibdib niya para pigilan siya sa paglapit. Iyon naman pala eh. Pwede ka nang umalis. Ang bigat mo kaya? Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko na nasa kanyang dibdib at ibinaba. Gusto kita. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabit na pasinghap. Ano? At kaya ayaw kitang tulungang makaalis dahil gusto kitang makasama. At napapikit ako nang hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko na alam kung anong nangyari pero simula nang hinalikan niya ako ay parang nagbago ang mundo ko. Ilang araw ang nakalipas at hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa buhay ko. Buong buhay ko, hindi ko kailanman nakaramdam ng atraksyon sa isang lalaki. Pero ewan ko ngayon, parang nag-iba na. Nawala na sa isip ko ang makaalis sa isla na ito. Bigla akong nasihan kasama siya at parang ayaw ko nang matapos pa. Sana may bangka tayo. Ngumuso ako sabay baling kay Diego na ngayon ay nakahawak na sa kamay ko. Gusto kong makapunta ron oh. Tinuro kong dagat. Doon, sa gitna. Ayaw mo lang magpahalik kaya ka ganyan. Uminit ang pisngi ko sa sinabi ni Diego at napakagatlabi. Hindi ako makapaniwala na may gusto siya sa akin. Gusto ko lang talagang mamangka, Diego. Ayaw mo ba sa treehouse? Makahulugan niyang sabi. Uminit lalo ang pisngi ko at napalingon sa kanya. Hahalikan mo lang ako eh. Ngumisi siya. Alam mo naman pala kaya balik na tayo ron. Gusto ko ngang mamangka. Wala tayong bangka. Natigilan ako. Oo nga pala. Wala kaming ganun kasi nga kung may ganun nga kami baka matagal na akong nakabalik. Diego. Hindi ka pa ba gutom? Tanong niya at inilapit ang sarili sa akin. May napitas ako ng mga prutas. Baka gusto mong kumain. Hinapit niya ako sa bewang kaya't nabuo ang tingin ko sa kanya. Pumungay ang kanyang mata habang nakatingin sa akin. Kung ayaw mong kumain, ikaw ang kakainin ko. Ngumisi siya. Sumimangot ako't pabirong sinampal ang kanyang mukha bago na unang bumalik sa tent. Simula nung naging open kami sa aming nararamdaman, nakaramdam ako ng panibagong damdamin sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kilig. Sa unang pagkakataon ay tumibok ang puso ko sa isang lalaki. Parang gusto ko na lang siyang makasama rito dahil nang lumagpas ang isang buwan, mas naging malalim ang nararamdaman ko. At hindi lang yun, mas naging mapusok kami. Dahil kami lamang namang dalawa dito sa isla, lahat ng gusto naming gawin, ginagawa namin. Magkahawak ang aming mga kamay habang naglalakad sa may baybayin. Napagdesisyonan namin na libutin ang buong isla sa pamamagitan ng paglalakad sa gilid. Diego, lagpas isang buwan nang nakalipas. Ayaw mo pa bang umuwi? Kuryoso kong tanong at napatingin sa kanya habang naglalakad kami. Tiningnan niya rin ako. Ikaw, gusto mo na bang umuwi? Umiling ako at nginitian siya. Gusto pa kitang makasama. Tumango siya. Hindi tayo uuwi kung ganun. Kinagat kong labi ko at napatingin sa dinaraanan. Pero kung uuwi na tayo, maaari ba nating ipagpatuloy ang ating nasimulan? Napasinghap siya sa tanong ko at natigilan sa paglalakad. Tumigil rin ako.
Diego, gusto rin kita. At wala akong pake sa estado ng buhay mo. Paglabas natin dito sa isla na ito. Hindi ko pakakasalan ang gusto ng lola ko para sa akin. Hindi ko hahayaan na matali ako sa hindi ko naman mahal. Sumeryoso ang mukha ni Diego. Bakit? Mahal mo na ba ako? Tumango ako. Mahal kita, Diego. Inilagay ko ang isang kamay niya sa dibdib ko para maramdaman niya ang tibok ng puso ko. Sa'yo to tumitibok. Handa mo bang ibigay ang lahat sa akin? Napalunok ako sa tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Handa ka bang maging nanay ng magiging anak ko? Namilog ang mata ko. Nanay? Tumango siya't umayos ng tayo. Oo. Hindi ako nakasagot. Wala akong maisagot dahil ang tanong niya ay siyang ayaw ko. Hindi pa ako handang magkaanak. Paano kung ayoko muna? Ayaw mo na rin ba sa akin? Tanong ko. Gusto pa rin kita. Pero gusto kong makasigurado, Gracelda. Kapag bumalik na tayo sa kanya-kanya nating buhay, baka magbago ng lahat. Kahit naman babalik na tayo hindi naman magbabagong lahat. Gaya ng sabi ko, wala akong pakialam sa estado mo, Diego. Pagkatapos ng paglilibot namin sa buong isla, sabay kaming kumuha ng mga pagkain at sabay ring kumain. Akala ko puro saya lang ang pagsasama namin dito sa islang ito. Ngunit isang araw, bigla na lang dumating sa isla ang hindi ko inaasahang tao. Bigla na lang nagbago ang lahat. Habang wala si Diego sa tabi ko, dumating si Lola, sakay ng isang malaking bangka. Gracelda! Napaatras ako't hindi nakagalaw nang yakapin ako ni Lola. Nahanap niya ako, kasama niya ang kanyang mga tauhan. Lola! Ani ko nang natauhan. Maayos ka lang ba? Tanong niya nang kumala sa yakap at nakita ko na tumutulo ang luha niya. Ang akala ko'y wala ka na. Muntik na akong maniwala. Muntik na kaming maniwala, Gracelda. Lola, bumalik na tayo. Kailangan mong ipatingin sa doktor. Sobrang payat mo na't nasisira ng balat mo. Bigla kong naisip si Diego. Tahimik kong ipinagdasal na sana ay makabalik na siya agad para makita siya ni Lola. Lola, paano mo ko nahanap? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kaibigan mo. Nag-aalala siya sa iyo, Gracelda. Si Ariana. Siya ang tumulong sa akin. Namilog ang mata ko. Si Ariana? Tumango siya. Oo, kaya't bibigyan ko ng gantimpala ang kaibigan mo. Lola, si Ariana ang Sa bahay na lamang tayo mag-usap. Kailangan na nating umuwi. Nakakatakot naman dito, Apo. Umatras ako na siyang ikinagulat niya. Apo? Umiling ako. May kasama ako, Lola, at ayoko po siyang iwan. Nagbago ang timpla ng mukha niya. May kasama ka? Tumango ako. Oo, Lola. Siyang nagligtas sa akin. Siyang dapat nabigyan ng gantimpala. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga? Nasaan siya kung ganon? Gusto kong makilala ang nagligtas sa'yo. Babae ba siya? Napalunok ako. Hindi po. Siya po'y isang lalaki. Diego pong pangalan niya. Natigilan si Lola at nabitawan ng kamay ko. Kita ko na nadismaya siya sa akin. Kasama mo'y isang lalaki? Sa loob ng isang buwan? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong isla. Nasaan ang lalaking yun? Baka pinagsamantalhan ka na niya habang ikaw ay tulog. Napasinghap ako. Hindi po ganun si Diego, Lola. At pinagtatanggol mo pang lalaking yun? Sa pangalan palang isang dukhang lalaking yun. Dapat lang na umuwi na tayo, Gracelda. Hindi ako uuwi hanggat hindi siya kasama. Kumuyom ang kamao ko. Nalaglag ang panga ni Lola sa sinabi ko. Hindi siya makapaniwala. At nahihibang ka na ba? Hindi makapaniwala niyang tanong. Gusto mong makasama ang lalaking yon? Nilingon niyang tauhan niyang si Eduardo. Eduardo, halughugin niyo ang buong isla at hanapin niyo ang lalaki rito. Ikaw namang, Gracelda, uuwi ka na. Hindi! Iyak ko at tumalikod. Ngunit hindi pa man ako nakakatakbo ay nahuli na ako ng isang lalaki at kinarga na ako na parang isang sako.
Ibaba mo ko! Sigaw ko. Diego! Isakay mo na siya sa bangka, Javier. Kailangan mo nang umuwi dahil ikakasal ka na kay Marcos. Napasingap ako sa narinig. Hindi ko akalain na magiging matigas ng ulo mo dahil sa lalaking yon, Griselda. Ngayon, binigyan mo na ako ng rason para maging mahigpit sa'yo. Hindi mo na makikita ang lalaking yon, Griselda. Babalik ka sa dati mong buhay at pakakasalan mo si Marcos. And just like that, natapos ang konting oras na pag-ibig namin ni Diego. Bumalik na ako sa amin at hindi ko na siya nakita pang muli. Hindi ko maisingit ang kasalanan ni Ariana sa akin dahil sobrang pasasalamat ni Lola kay Ariana. Dahil siya daw ang dahilan kaya ako nahanap. Ang hindi nila alam, si Ariana ang nagtulak sa akin sa dagat. At hindi ko matanggap na bibigyan pa siya ng gantimpala ni Lola. Masaya ka na? Tanong ko nang siya na lamang mag-isa sa terasa. Nilapitan ko siya para kumprontahin sa ginawa niya. Ang galing mo, Ariana. Hindi ko akalain na sa amo ng mukha mo. Kriminal ka pala. Nag-angat siya ng kilay at pinasadahan niya ako ng tingin. Medyo umitim ka. Masarap bang mamuhay sa isla? Mabuti't buhay ka pa. Nagtangis ang bagang ko. So, alam mong nandito ako. Humalakhak siya. Hindi naman ako kriminal, Griselda. Pinaglaruan niya ang kanyang buhok at saka ngumisi sa akin. May binayaran ako na isang lalaki para iligtas ka at samahan ka sa islang yon. Biglang tumigil ang mundo ko sa narinig. Ha? Anong ibig niyang sabihin? Tinulak niya ang balikat ko gamit ang kanyang hintuturo. Hindi ako kriminal, kaya wala kang karapatang sabihin yan sa akin, Griselda. Kilala mo si Diego? Nanginig ang kamay ko sa nalaman. So hindi totoo yun? Ginawa lang yun ni Diego kasi inutusan siya ni Ariana? Hindi niya ako gusto? Hindi niya ako mahal? Suminghap ako. Humalakhak muli si Ariana nang makita niyang mukha kong hindi maipinta. Deserve mo yan dahil sinaktan mo ko, Griselda. Akin dapat si Marcos pero dahil ikakasal siya sa'yo, ayaw niya sa akin. Tama lang na masaktan ka ng todo. Tiningnan ko siya. May diin na sa mga tingin ko. Ganun mo naman pala kagusto si Marcos eh. Eh bakit hindi iyon ang hilingin mong gantimpala kay Lola? Wala akong pakialam sa Marcos na yun. At kung sino man siya, ang malas niya dahil may baliw na nagkakagusto sa kanya. Sinampal niya ako pagkatapos kong sabihin yun kaya't sinampal ko rin siyang pabalik. Nagulat siya sa ginawa ko. Dinuro ko siya. Alam mo, Ariana? Tinuring kita na parang kaibigan pero hindi ko akalain na magagawa mo yun sa akin. Kung alam ko lang na ganito ka, hindi na lang sana kita naging kaibigan. Nakakasuka ka. Kahit pa nakuha mong gusto mo, hindi ka magiging masaya. Tandaan mo yan. Pagkatapos kong sabihin yun ay tinalikuran ko na siya at dumiretso na sa kwarto ko para doon umiyak. Hindi ko matanggap na lahat pala ng ginawa ni Diego ay utos lang pala. Kumuyom ang kamao ko. Harapin mo si Marcos at ang kanyang mga magulang. Kalimutan mo ng lalaking yun sa isla, Griselda. Natigil ako sa pagbabasa ng libro nang pumasok si Lola sa kwarto ko para sabihin yon. Isang linggo nang nakalipas simula nang bumalik ako rito sa mansyon. Tikom ang bibig ko tungkol sa ginawa ni Ariana sa akin dahil wala akong ebidensya sa sinasabi ko. Kung may witness nga lang sana. Bumuntong hininga ako. Opo, Lola. Nagulat si Lola sa sagot ko. Totoo ba yan, Griselda? Hindi mo na ba iniisip ang lalaki sa isla? Nagtiimbagang ako. Bakit ko siya iisipin? Wala naman akong nararamdaman sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin pagkatapos at nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Gusto kong iwala sa isip ko si Diego. Para akong nabasag sa nalaman. Para lang akong pinaglaruan ni Ariana sa isla na yon. Mabuti kung ganon. Wala silang nahanap na lalaki sa isla nung araw na ikaw ay aking sinundo. Baka umalis ng lalaking yon at iniwan kang mag-isa sa isla. Kalimutan mo na yun, Apo. Ang isipin mo ngayon ay magiging kasal niyo ni Marcos. Tumango ako at hindi na nagsalita. Eto naman talagang tadhana ko eh. Naghanda na ako para sa pagkikita. Kailangan kong magpaganda para hindi mapahiya si Lola. Bukod ron,
Kailangan ko ring pakisamahan si Marcus at iwala sa isip kong manluloko na Diego na yon. Binuksan ko ang bintana ng aking kwarto upang makalanghap ako ng preskong hangin. Humarap ako sa salamin at tiningnan ko ang aking sarili. Pumayat ako. Sino naman ang hindi papayat kung puro prutas at isda lang ang kinakain? Minsan hindi pa kumakain sa islang yon. Bigla kong naalala ang mga oras ko sa isla na yon. Kahit konti man, alam ko sa sarili ko na totoong nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na malaya na tumulo ang luha ko. Agad ko itong pinunasan sa huminga ng malalim. Haharapin ko ng nakatadhana sa akin at wala akong ibang magagawa kung hindi tanggapin to. Panaginip lang nasa isla at ito na ang realidad ko. Nang maayos ko ng aking sarili, ay akma na akong lalabas nang bigla akong nakarinig ng isang pagbagsak. Agad ko itong nilingon at napasinghap ako nang makita ko si Diego na kabababa pa lang galing sa pag-akyat sa bintana ng kwarto ko. Napaatras ako nang tumingin siya sa akin. Ano ginagawa mo rito? Tanong ko't biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Paano ka nakapasok dito? Umigting ang panga niya. Nandito ako para sa'yo. Masama ba yun? Nilapitan ko siya at itinulak ng malakas. Umalis ka! Umalis ka na! Manluloko ka! Pinagsusuntok ko siya at ang tanging ginawa lang ngayong umilag at subukang hawakan ang kamay ko. Umalis ka na! Hindi ako aalis. Pagkatapos kong malaman na ikakasal ka? Oo, ikakasal na ako. Dapat lang na maikasal ako dahil niloko mo naman ako. Hindi totoong nararamdaman mo para sa akin. Inutusan ka lang ni Ariana. Hindi ako inutusan ni Ariana. Pero kilala mo siya. Kilala ko siya pero hindi niya ako inutusan. Gawa-gawa niya lang ang kwento kung maikinwento man siya sa'yo, Gracelda. Walang katotohanan yun. Dahil kung alam ko na inutusan pala ako, di sana nilubos-lubos ko na, Gracelda. Sana binuntis na kita para hindi ka na makawala pa. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi niya. Si Ariana, dati kong kaibigan. Alam niya na nasa isla ko pero hindi niya ako inutusan. Bakit niya naman ako utusan kung mas mayaman pa ako sa kanya at ng Marcus na gusto niya? Namilog ang mata ko. Ngumisi siya nang makita ang reaksyon ko. Matagal na kitang gusto kahit sa TV lang kita nakikita. Alam yun ni Ariana. Siguro nakagawa siya ng kwento nang malaman niya na ikaw ang kasama ko. Nakausap ko kasi ang susundo sa akin palabas ng isla noong nakaraang linggo. At narinig niya na kasama kita. May cellphone ka pala? Oo, pero hindi ko yun pinaalam sa'yo para mas makasama pa kita, Gracelda. Nang nagkatinginan kami, pumungay ang mata niya. Gracelda. Kumatok si Lola sa kwarto ko kaya't napatalon ako sa gulat at naibaling ang tingin sa pinto. Apo? Lola? Tapos ka na ba? Nandito na si Marcus at ang kanyang mga magulang. Lumabas ka na, iha. Napatingin ako kay Diego na ngayon ay hinahawakan ng kamay ko. Huwag kang magpakasal sa kanya. Hayaan mo na siya kay Ariana, Gracelda. Umawa ang labi ko. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Si Ariana at Marcus, dating magkasintahan. Pero dahil ayaw ng pamilya ni Marcus kay Ariana, hiniwalayan ni Marcus si Ariana. At ikaw ang ginawang dahilan. Nagulat ako sa nalaman. Sumama ka sa akin. Ibibigay ko sa iyong lahat. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Gracelda. Apo, lumabas ka na. Kumirot ang puso ko saka umiling sa kanya. Napakurap-kurap siya sa akin at nangihinang nabitawan ang kamay ko. I'm sorry, Diego. Tumalikod ako at akma nang lalabas nang bigla siyang nagsalita. Mahal kita, Gracelda. Tumigil ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Noon pa man, kahit hindi mo pa ako nakikilala, kahit hindi ka pa napapadpad sa isla na yun mahal na kita. Napapikit ako. Gracelda, bakit bang tagal mo? Eduardo, pakikuha nga ang susi. Naimulat ko ang mga matakot na taranta. Hindi ko na nilingon si Diego at dali-daling nagtungo sa pintuan para buksan ang pinto. Bumungad sa akin ang kunot ng noo ni Lola. Gracelda, ang tagal mo naman yatang makapagbihis. Kanina pang naghihintay sa sala si Marcus. Napalunok ako. Pasensya na po, La.
Natagalan ang pagbibihis ko eh. Bumuntong hininga si Lola at hinawakan ang kamay ko. Ay, ayos lang. Sige na't lumabas ka na. Kanina pa sila naghihintay. Sinulyapan ko ang kwarto ko at nakita ko na wala na si Diego ron. Napailing na lamang ako't lumabas na ng kwarto. Pero ang pagkikita namin ni Marcus at ng kanyang mga magulang ay nasira nang biglang umiksena si Ariana na umiiyak. Nagulat ako't si Lola ay nag-alala. Si Marcus na kanina'y kalmado lang ay napatayo nang makita si Ariana. Ariana, ano ginagawa mo rito? Tanong ni Lola. Saglit akong tiningnan ni Ariana bago siya dumiretsyong nagtungo kay Lola at lumuhod sa harapan niya. Lahat kaming napasinghap sa ginawa niya. Iha, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka riyan. Lola, patawarin niyo po ko. May nagawa po kong kasalanan eh. Umawa ang labi ko sa sinabi ni Ariana. Anong nangyari sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Nung birthday po ni Gracelda, tinulak ko siya kaya siya nahulog sa dagat at nawala. Lahat muli ay napasinghap sa kanyang inamin at nakita kong pag-iba ng reaksyon ni Marcus. Oh, Ariana! Are you going to ruin my son again? Singit ng nanay ni Marcus na mukhang naiirita na. Lumabas ka rito, ngayon din! Inamin ko ang lahat ng kasalanan ko. Ibabalik kong gantimpala. Basta wag mo lang ipapakasal si Gracelda kay Marcus. Mahal na mahal ko si Marcus eh. Kaya ako nagawang itulak si Gracelda dahil siya ang pakakasalin ni Marcus at hindi ako. Sa sinabi ni Ariana ay parang natauhan si Lola. Kita ko sa mata niya ang dismaya sa lahat. Hindi mahalagang nararamdaman mo, Ariana. Sambit ng nanay ni Marcus. Negosyong usapan ito at matagal nang nakatadhana si Marcus na ikasal kay Gracelda. Pero ayaw ni Lola ng gulo. Sa harap ni Marcus at ng kanyang pamilya, itinigil niya ang kasunduan. Umalis sila Marcus kasama si Ariana na iyak pa rin ng iyak. Hindi ko maiwasan ang maging malungkot para sa kanya. Hindi nga siya magawang maipaglaban ni Marcus tapos maghahabol pa siya. Hindi mo ba kakasuhan si Ariana, iha? Tanong sa akin ni Lola. Umiling ako't ngumiti ng tipid sa kanya. Hindi na, Lola. Pero hindi ibig sabihin nun ay kakalimutan ko na ang nangyari. Masisira lang lalo ang buhay niya kung magpa-file ako ng kaso. Kaya't mas mabuti na lang na lumayo na lang siya sa akin. Tumango si Lola at hinawakan ng kamay ko. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Kami na lang dalawa ni Lola sa sala ngayon. Apo? Ngumiti siya sa akin. Ngayong itinigil ko ng kasunduan, maaari ka nang makapili ng lalaking gusto mo para pakasalan, iha. Nangilid ang luha sa aking mga mata dahil sa kanyang sinabi. Lola. Napagtanto ko lang. Kita ko kasi ang kalungkutan sa mga mata mo simula nang bumalik ka rito. At napagtanto ko na ayaw na kitang pilitin kung ayaw mo. Bigla kong naisip si Diego. Sabi niya, mahal niya ako. Lola, totoo po bang sinasabi mo? Paninigurado kong tanong. Tumango siya sabay ngiti sa akin. Oo, iha. At ibibigay ko pa rin sa iyo ang kayamanan mo. Kung dadalhin mo na sa akin ang lalaking gusto mo, iharap mo siya sa akin at bibigyan ko kayo ng blessing. Sobrang nagulat ako kay Lola. Hindi ko akalain na magbabago ang isip niya. Pero hindi importante yun ngayon. Ang importante ngayon ay kailangan kong makita si Diego at sabihin din sa kanya ang nararamdaman ko. Lumabas ako ng bahay na tanging suot ko kanina sa pagkikita ang suot ko. Suot ko ay isang dress at heels. Tumakbo ko patungo sa kotse ko na matagal ko nang hindi nagagamit at saka pumasok sa loob. Pinaandar ko ito saka nag-drive. Hindi ko alam kung nasan si Diego ngayon pero hahanapin ko siya. Kailangan ko siyang makita ulit. Dumiretso ako sa park at hindi ako nagkamali kasi nakita ko siya ron. Hindi ko naayos ang pagkakapark ng kotse ko sa pagmamadali. Agad akong lumabas at patakbong nagtungo sa kanya. Diego! Nag-angat siya ng tingin at nang nakita niya ako, nagbago ang timple ng mukha niya at naglakad palayo.
Umawang ang labi ko't sinundan siya. Diego, teka lang! Pwede ba tayo mag-usap? Hindi niya ako sinagot at mas binilisan ang paglalakad hanggang sa nakarating kami sa pinaka-last part ng park. Diego, mag-usap tayo, please. Bumalik ka na ron. Hindi ba't pakakasalan mo naman si Marcus? Hindi ko na siya pakakasalan, okay? Kaya nga ako nandito eh. Gusto kong sabihin sa'yo na, mahal ay! Napasigaw ako sa sakit nang bigla akong natapilok. Natigil sa paglalakad si Diego sa narinig at binalingan ako. Agad siyang tumakbo palapit sa akin nang nakita niyang sitwasyon ko. Aray! Inis na inis ang mukha ni Diego nang nakalapit na siya sa akin. Agad niya akong kinarga at ibinalik kung saan kami dumaan kanina. Karga niya na ako na parang bagong kasal. Diego, hindi niya ako pinapansin. Diego, mahal kita. Subo ko. Saglit siyang sumulyap sa akin ngunit bumalik muli ang tingin sa daan. Bingi ka ba? Mahal kita! Mahal kita, Diego! Mahal kita! Hindi ko natapos ang pangungulit ko nang muli niya akong binalingan at walang sabi-sabing hinalikan ako sa harap ng maraming tao. Nang kumalas siya'y dinilaan niya ang labi niya sa kangumuso. Narinig ko, Griselda, hindi ka makapaghintay. Uminit ang pisngi ko. Ikaw kasi. Mahal kita, Diego, at sasama ako sa'yo. Gusto rin, akala ko ay lalaitin siya ni Lola pero puro papuri ang narinig ko. Nalaman ko na mayaman pala si Diego at totoong nagbabakasyon lang siya sa isla na iyon. May-ari si Diego ng isang airport at maraming mga malls. Bumalik kaya tayo sa isla? Ani ko sabay yakap sa kanya. Sa'yo ba yun? Tapos na ang pag-uusap namin ni Lola at hinayaan niya na kami. Ngayon ay gusto kong masolo si Diego para mas makilala pa siya. Kung ikakasal na tayo, magpapatayo tayo ng bahay sa isla na yun at gumawa ng maraming bata. Uminit ang pisngi ko lalo na nang halikan ako ni Diego pagkatapos. At kung gusto mong dun tumira, mas maganda. Hindi ko alam kay Diego pero nang dinala niya ako muli sa isla, hindi na lang kami mga tao. May mga tauhan na siya na kasalukuyang nagtatrabaho sa pagpapatayo ng maliit na bahay para sa aming dalawa. Nagpagawa ko ng bahay para may disente na tayong hihigaan sa bakasyon, Griselda. Manatili tayo rito at kilalanin ng isa't isa. At pagkatapos nun, pakakasalan na kita. Seryosong sabi ni Diego habang nakatingin sa mga nagtatrabaho. At ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Nang binalingan niya ako'y nagkatinginan kami. Hinawakan niya ang baba ko. Gusto mo ba yun? Tanong niya. Tumango ako't ngumiti sa kanya. Oo, gusto ko yun, Diego. Mabuti. Hinalikan niya ako saglit sa labi at hawak kamay kaming naglakad sa baybayin para libutin muli ang isla na may ngiti sa aming mga labi. Wakas!